Meron po kasing lumabas na voice recording. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Iyak na ang mga bubunistang, tanganistang, loyalista ningag ba dito anak ng kagwang oh. Lumabas na ang totoong mastermind sa mga scam sa bigas at sibuyas na umabot nga po sa 800 pesos ang kilo. Anak ng kagwang, ikinanta na ho ni Saldico, si Lisa Marcos at si Martin Araneta. Kapatid po yan ni Baki ha, na di umano'y utak sa sibuyas at rice scam. Anak ng kagwang naman oh. Ano bang nangyayari sa bansang ito? Punong-puno talaga ng mga budlat ang mata. Budlat na nga ang mata, butod pa ang tiyan. Budlat na rin ang tiyan ng mga animal na ito, no? Senator Robin Padilla pinaiyak si Claire Castro. PCO trolls binisto ng naturang senador sa budget hearing patungkol sa PCO. Anak ng kagwang, wala kayong takas dyan. Hoy, kinampihan Kinampihan ni Tuta Suto itong PCO tungkol sa mga banat ni Senator Idol Robin Padilla. Magandang gabi po sa ating lahat mga kabisdak. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls nang laging nakatambay sa Bisdak Pilipinas, mga anak ng kagwang kayo, pinapalamo namin kayo. Yung pira ninyo, yung kinikita ho ninyo yan, galing po yan sa mga taxpayer, mga hinayupak, mag-subscribe. O eto mga kababayan ko, suportahan nyo po ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Aguila YouTube channel. Paramihin naman natin yung subscribers dyan mga kabisdak. Mapapanood po ninyo ako dyan ng live na live. At maraming salamat to sa pamilyang Lovelyn Sibukawa at UC Sibukawa sa pag-donate, pag-sponsor sa SMNI Foundation. Thank you so much po. Palakpakan po natin. Oho, ito na. Grabe na. Killing me softly. Buisit na mga bubunisang tanganista. O ito, yung amo ninyong nakatabingi ang panga. Hinamon po si Saldico. Lalo na kayong binaw ni Saldico ngayon. Sinagot po ni Bubuim itong si Saldico. Ang sinagot niya yung kagahapon na banat ni Saldico. Pero yung ngayon wala pang sagot, na bigla. Bigla pong nag-report ang bulager na presidente na palaging nakatabingi ang panga, na ngayon masaksihan din po ninyo. O hito, may hamon siya po dito kay Saldico. O may report daw siya, marami daw kinakasuhan at kakasuhan, anak ng kamuti. O ito, pakinggan natin si Bubuim. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development, sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang 12 billion daw na freeze assets. Eh yung sayo, kailan po natin i-freeze yan? Anak ng kamuti oh. Trilyon sa inyo sir eh. Isama nyo yung sayo. 12. Isamantala yung nawawala sa pundo ng bayan, 1.2 trillion sa flood control pa lang. Mga trilyon na wala, huwag nyo kaming buluhin dyan, Yor. Ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account.
198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Yung sa'yo, sir, kasama? Martin Romualdez kasama? Kay ano, yung kay Sandro kasama ba? Kay Lisa kasama ba? Kay Martin kasama ba? Ang sagot, wala. Kaya ano to? Pambubudol na naman. Diyan kayo magaling sa pambubudol eh. Wala nang kumakagat dyan. Ito, mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din Ay, ang yabang mo. Money people will be giving back to the people. So ngayon, yung pera ho ninyo, mag-asawa, magpamilya, kailan nyo po ibalik? Ang dami nyo nga po ibabalik dapat eh. Di ba po, yung mga nakaw na yaman po ninyong mag-ama? No? Yung tatay mo, grabe, ang daming ninakaw nyo rin. Ibalik nyo rin. Nang maniwala kami sa inyo, di ka nga ho nagbayad ng estate tax eh. 203 billion estate tax. Kailan nyo bayaran? Hindi ka na nga nagbayad, nangulimbat ka pa. Kapal din ang mukha, no? Wala, manid na talaga yung mga polboronic pag ganito eh. din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumiti po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Ano? Construction company? Anong construction company? Hindi construction company. Ang hilig mo sarap, corruption. Tingnan no, pati construction, hindi mo mabanggit-banggit ng tuwid. Talagang babalik ka talaga sa corrupt, no? Corruption, anak ng kamuti. Oh. Mga nakarehistro kasi kay Bubuim talaga, corrupt eh. Corruption eh, yan. Contraction. Contraption ka dyan. Oh. Lastly, meron po akong ipabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Sinungaling ka daw, sir. Sabi ng abogado ni Saldico. Ano naman nagiging pido-dido na si BBM. Ganun talaga, no? Pansin nyo, no? Okay, kasi lumapit daw ang abogado ni Saldico, magba-blackmail daw sa kanya na pag hindi daw kakansilahin ang pasaporte ni Saldico, ay ititigil na daw ni Saldico ang paglalabas ng mga video. Pero ang sabi naman ni Dayunyor, wala daw ariglo sa mga kriminal, gumaya ka kay Inday Sara. Hindi naman kriminal pa si Saldico kasi wala pang conviction, 'di ba? May kaso, may akusasyon. Kayo convicted, 'di ba? Convicted sila sa mga kasong pangungurakot. So ngayon, hinamon-hamon mo si Saldico na maglabas pa ng video. Ngayon, nilabas tala. Naglabas, dali, asawa mo, pati bayaw mo. Nakatikim talaga. Talagang binuljak ng todo ni Saldico ngayong araw. Yan ang pag-usapan natin. Oh. At yung sinabi niya, 8 kongresistang sasampa ng kaso plunder, direct bribery, ay ito po yung mga pangalang nito. Baka meron kayong kamag-anak. No, dami pira siguro nila dyan, no? Ito si Edwin Garjula, medyo sikat na rin po sa pangungurakot. Saldico, ayan.
Si Martin Romualdez ligtas. Tang inumin talaga, oh. Nasaan si Martin dyan? Oh, yung isa dito, si Representative James Ang. Representative Ginny Nisay. Sino ba to? Agustina Pancho. Ito pa yung isa. Kalaban to ni Joseph Lara. Intindi rin niya sila ni di ba yung gobernador naglaaway-away sila diyan, Gobernador Mamba sa Cagayan. Oy, Francisco Matugas. Surigao del Norte, patay tayo diha. Representative Noel Rivera. Ayan na po yung mga binanggit ni Bubuim. Mga kakampi naman niya yan. Pumirma naman niya ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Ayan, tinabla na nila. Si Martin Romualdez na nagsusulong ng impeachment, wala, hindi sinasama. Kita mo naman talaga ang drama na magpinsang mga buhaya na to. Ewan ko lang kaya kung may maniniwala pa sa mga hinayupak na ito. Ang sabi ni ni Bongbong, daw, ang tawag dyan, maglabas ka pa daw ng video, Saldico. Ito, naglabas na nga muli ng video si Saldico. Bukas maglalabas na naman ito. Ito ay katakot-takot na revelasyon ni Saldico. Tinuturo po niya si Martin Aranita at Lisa Marcos, si F. Elisa. Ayan, magkapatid na Aranita na utak di umano sa scam sa sibuyas at scam sa bigas. Maalala po natin yung bigas umaabot ng 65 per kilo. At yung sibuyas, ito yung nakatakot, umabot ng 800 pesos ang kilo. Pero hito, pakinggan po natin ang mga panibagong revelasyon at banat ni Saldico sa pamilyang Marcos. So ito, kagahapon, si Sandro Marcos Nadali, ito naman, yung nanay na niya, si Lisa nga, nahulaan natin, no? Lisa is the next, at dali pa, si Martin Aranita. Pakinggan po natin. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Oy! May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Antindi, no? Interesting po itong sa sibuyas para sa akin at saka sa bigas, to. Kasi yung bigas kasi, nag-65, 70. Ngayon, mahal pa rin yung bigas, no? Kasi, di ba, yun po yung ipinangako ni Bongbong Marcos na mag-20 pesos per kilo sa campaign period. O yun na nga ho yung nagiging bala ng mga nagkikriticize sa kanya, kagaya ho tayo, nabudol si BBM, 20 pesos per kilong bigas, asa na. No? At itong sibuyas nga ho, dahil ginto yung presyo, tinarantado talaga tayo dito. Umabot ng 600 to 800 pesos ang kilo ng sibuyas. At ito, sa asukal, no? Meron din na SOP sa asukal. Kaya po, mahal ang mga bilihin, mga produktong iyan dahil pinapatungan ng mga negosyante yung kanilang mga produkto. Kasi nga, merong SOP, kinukuha, anak ng kagwang tong gobyernong ito. Grabe na talaga ha, sobra-sobra na ha. Tsaka itong sa Bureau of Customs, ito yun. Sa Bureau of Customs, ilang bilyon umabot? 11 billion yung SOP. Nakukuha nila na animal talaga. Tuloy, part 3. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos.
So, ibig sabihin, no, humingi na ng backup itong si BBM dahil kailangan ng pera, siyempre eleksyon, no? At ngayon, namumroblema siguro si Romualdez dahil nagbigay na ng SOP galing sa Bureau of Customs na 11 billion pesos, anak ng kagwang, billion ha. Billion ang pinag-uusapan dito, wala kang marinig na milyon eh. Grabe talaga, so billion yung pinag-uusapan ho dito guys. Siyempre, siguro namumroblema ngayon si Martin Romualdez, saan ba tayo kukuha? Binigay na natin, putang ina, nanghingi na naman. O ito na, pakinggan natin si Saldi. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Oy, 5 kumpanya, may nagdagdag pa ng 9 billion na SOP. So 11 billion plus 9 billion. So 20 billion na yung SOP. So yung 11 sa BOC, yung 9 billion sa asukal, sugar industry. So 5 kumpanya nagambag-ambagan sa SOP para po kay Bongbong Marcos. So umabot po ng 9 billion at total of 20 billion yung SOP. Ito yung gagamitin nila sa pangangampanya. Kamuntikan na nga sila mabukya. Grabe, antindi, no? So marami pong resources na pinagkukunan itong si Bongbong Marcos sa pagkakitaan. Lahat ay SOP, pangungurakot, insertion at marami pang iba. Ito po ay binunyag ni Saldico. Ako sa akin, sabi ko nga ako sa inyo eh. Naniniwala ako kay Saldico kasi siya yung first hand. Siya po yung naka-witness ng lahat at kasama po siya sa circle ng sindikato Mapya. Wala na pong iba na makapagsalita ng mga ganitong detalyadong pagsisiwalat, kundi yung nasa loob ng Mapya. O ito na nga si Saldico. Tuloy, Saldico. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. O ito na. Dati po kasi, na-content na rin po natin ito at naalala ko po yun si Maharlika. Si Maharlika po nagsiwalat na itong may pakana sa sibuyas, no? Smuggling, ay itong si Araneta, Martin din pala to, puro mga Martin, anak ng kagwang. Martin Araneta na kapatid ni Lisa Marcos, sila magkapatid. So minamaniobra nila po yung agri-products. So magugulat ka, umabot nga po ng 800 pesos ang kilo. Naalala rin po natin yan, nagkaroon kuno ng investigasyon, nag-privilege speech, I think si Swansing, na sa West and Means ni Salcida, inimbestigahan po itong yung 800 pesos per kilo scam sa sibuyas, smuggling. Nawala ho yun, bigla lang nawala. Bakit kaya? Pakinggan natin si Saldico. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Sa Sultan Kudarat yan. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Okay. So yung kilo dapat daw that time, yung sibuyas ay 80 pesos. Saldico, umabot po ng 800 pesos, sir. Yung presyo ng sibuyas. 600 to 800. So 80 lang dapat ang kilo. Tama rin naman kasi magkano po ang kuha yun sa mga magsasaka? 15 lang ang kilo, sa 20 ang kilo eh. Ng sibuyas eh. Nung malaman-laman ng mga magsasaka, umabot po ng 600 to 800 pesos ang kilo. Pinakamahal na sibuyas sa kasaysayan ng ating bansa. At ang tinuturo nga po na nagkontrol dito ay si Martin Araneta at itong si Michael Ma. Itong si Michael Ma, nagiging special envoy to China pa nga. Ayan Yan po si Martin Araneta, nasa kanang screen po ninyo, sa kaliwa si Michael Ma. Sila po yung nagmaniobra ng presyuhan ng sibuyas. Sibuyas is smuggling. Ito na po. Lumabas na ang katotohanan. Lahat ng mga sinasabi noon ni Maharlika, nangyari, totoo. Nga pinatunayan ngayon ni Saldico. Sige tuloy, Saldico.
Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Aha. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Stop muna tayo dun sa sibuyas, ha? Tama, yung investigasyon na tigil eh. Nag-umpisa, pero biglang naglaho. Hindi natin alam kung may nakulong ba dyan. Wala talaga, as in. Pinapatigil kasi kontrolado ni Lisa at ni Martin Aranita ang naturang smuggling. Kasi nga, kung ipagpatuloy, baka tatamaan at mabunyag itong si Lisa Marcos at mabilis ang pagbagsak nila. Pero ito ngayon, wala nang kawala. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Bigas naman. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, umayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Sige nga, tuloy, Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Nako! Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. At nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Ang tindi naman ni Baki. Grabe, no? Si Lisa Marcos, kung ito paniwalaan natin, ha? Siya na nga yung may hawak ng sibuyas, sila magkapatid ni Martin Aranita, mga import na yan, ito naman ngayon, hinawakan pa rin yung bigas. So lahat ng mga importer, hawak sa leeg ni Lisa Marcos. Puta, malaking kickback yan. O, malaking SOP yan. Pinatigil yung investigasyon kasi 'di ba lumubo ang presyo ng bigas.
So ngayon ang ginawa ho yun ng ng mga importer yung hoarding. So nag-hoard sila ng mga bigas para pag wala ng bigas sa merkado ay tatsisipa ang presyo. Umabot nga ng 65, no, 60. So ito yung sindikato na ginawa ho ng nila ni Lisa, kung itong paniwalaan natin at ni Martin. Maalala ko po yung bigas na I think Sambuanga ba yun? Meron silang nasawata, no, na ilang toneladang bigas. Yung pala parang tanim lang yun para sa akin. Tapos kinumpiska nga ho ng gobyernong Marcos, pinamigay ng libre para sabihin ay may malasakit sila, anak ng kagwang. Ang tindi ng drama ho, pero sila pala, yung mga importer pala, ay hawak na ni Lisa. Pero pwede rin pong ganito, no? Yung mga nag-importer na yun na may nagmamayari ng bigas na nakumpiska ng gobyerno, baka hindi kontrolado ni Lisa Marcos. Kasi 5 importer lang daw ang hawak. Baka pinahuli ni Lisa yung import rice na yon para yung mga importer na yun ay titigil at malugi. So 5 na lang ang nagmanipula ng pag-import ng bigas. Ito ay hawak ni Lisa Marcos. Matindi ka pala ka. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Ayay! Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, mahal pa rin. Ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Patay. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Putsik, sa nangyayari ngayon, mukhang si Saldico na nagiging hero ngayon eh. Wala na eh, pinuruhan na yung pamilya, first family. Napunta na nga sa bayaw. Lahat po ng nangyayaring kababalagan, tingnan nyo. Mantakin mo yung agri-products. Alam nyo po yung agriculture products kasi, pag yan ang minamaniubra ng mga sindikato, laki ng pera dyan eh. Sa bigas, sa asukal, no? Sa asukal at saka sa sibuyas. 'Di ba nag-attempt pa nga ho sila ng I think bawang eh, na medyo sumipa din yung kilo, pati yung sili,
medyo sumipa po yung kilo din. Itong pinag-uusapan pa lang natin, yung asukal pa lang at saka yung sibuyas at bigas, ang lalaki na, bilyon-bilyon ho yan. Walang binanggit dito si Saldico kung magkano yung SOP ng bigas. Ang binanggit niya na kontrolado ni Lisa Marcos yung mga importer ng bigas. So, kaya mahal dahil yung binibigay na SOP ng mga negosyante, binabawi rin ho nila sa presyo. Kaya pag tiningnan nyo ho, talagang ang lugi dito, ang taong bayan, ang masaya dito, mga buhaya at mga smuggler. Kaya yung sabi ni Bongbong Marcos noon na kayong mga smuggler, bilang na ang araw ninyo, hahabulin namin kayo, di ba? Merong ganun na inilabas si Bongbong Marcos that time. Dahil nga ang mga taong bayan nag-iingay na rin. Dahil mahal ang bilihin, mahal ang bigas, mahal ang sibuyas, kung lahat na lang, pati galunggong mahal. Yung pala, dahil yung asawa niya, kung ang paniwalaan natin ang sinasabi ni Saldico, sila pala yung may hawak ng mga smugglers. So ngayon, ikulong mo asawa mo, pati yung bayaw mo. Kaibigan yung si bayaw, si Michael Ma. Kaya maalala po natin yung video ni Lisa Marcos. Jong. Maraming salamat sa suporta. Babangon tayong muli, anak ng kagwang. Babangon tayong muli. Kaya di pala, sabay-sabay tayo maging bilyonaryo, yun pala. Jong. Maraming salamat sa inyong suporta. Sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Hindi lang pala milyon, kundi bilyon. Katakot-takot na smuggling. Sila may kontrol. Presyo, kontrolado nila. Anak ng kagwang. Ito po yung bagong Pilipinas. Puro mga kawatan. Ayan naglabas. Naglabas si Saldico ng panibago. Alam mo, gusto kong isiwalat ni Saldico. Yung sa PCSO. Yung palaging panalo sila. Araw-araw may panalo. Kasi di ba nag-imbestiga rin dyan si Rapi Tulfo. Kutsa, ilabas mo nga yan, Saldico. Dali din dito si Rapi Tulfo, pati si Coco Pimentel, sila nag-imbestiga at tumigil. Kaya ang sabi ni Claire Castro dyan kay Saldico, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. AI na naman, sasabihin na naman. Yun yung punto niya, AI. Ay ako na ipalabas yung video ni Castro kasi baka mabuisit kayo. O nga naman kasi nung una, parang hapay ba? Parang ganito yung buhok ni Saldico nung una. So ngayon, medyo nagpagupit si Saldico, nagbarbers, ganyan. Depende po kasi yan, ma'am, sa baka yung una, pag ganon, pumada gamit ni Saldico. Ngayon, medyo high-tech niya, Saldico, gel na, ayan. Tsaka yung una, bagong labas siya, medyo stress siya tingnan. So ngayon, medyo okay na yung mukha ni Saldico kasi nakakuha na si Saldico ng atensyon sa publiko, kinukuha ng mainstream media yung kanyang mga statement at merong nagkukomento na sumasang-ayon sa kanyang mga sinasabi kasi nga, nandun sa circle ng mafia itong si Saldico. Walang iba makapagsabi ng katotohanan kundi si Saldico. O lahat ng mga binabanggit, dapat pinapatawag yan. Senate Blue Ribbon Committee hearing, nasan po si Panfilo Lacson? Wala. Nasan ka, Tuta Soto? Bakit hindi ka nagpa-imbestiga? Inutusan mo sana itong si si Panfilo Lacson na mag-hearing ka na. Marami ng pinangalanan nitong si Saldico. Ay, hindi sila nag-hearing kasi nga, paniguradong matutumbok ang tumbong ng mga hinayupak ng mga buhaya. Kaya ito, si Senator Idol Robin Padilla pinayak si Claire Castro. Mga trolls inilantad sa budget hearing dyan sa PCO. Bilib ako kay Robin Padilla, ha? Hindi umaatras si Senator Robin Padilla kahit pinagtulungan si Idol Robin Padilla dyan sa hearing na yan at sumausaw si Tuta Soto, ang nagmistulang abogado ni Bubuem. Anak ng kagwang. Ayan na. Bistado na ang mga hinayupak. Pakinggan po natin itong mga berada ni Senator Idol Robin Padilla. Bistado ang mga trolls ng mga buaya.
Buhayang buhaya naman talaga. Pakinggan po natin mga kabisdak. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Okay po ba sa ating ginagalang na senadora, ating pong sponsor, na makapagtanong po tayo ng Patay. ilang bagay? Masaya po ako na sumagot sa mga katanungan sa ating gentleman from Mindanao na sigurado po ako ay gusto rin tumulong para po sa ating mga ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po. Bilang ako po ang tagapangulo ng public information, ako po ay katuwang ng presidential communication. Tayo pong dalawa ay magkapartner dahil sinasaad po ng saligang batas na walang mga pinakamakapangyarihan kung hindi ang makapagbigay ng tamang impormasyon sa taong bayan. Yan po ay nasa konstitusyon. At ako po ay nandirito sa harapan po ninyo upang makatulong po ninyo. Hindi po ako para banatan o silipin o anuman ang patungkol sa Presidential Commission. Kaya ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay isa sa mga tagapagtanggol po ninyo kapag may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng issue ko ay politikal. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat ng walang Basihan. masasabi po nating mga naninira. Hindi po ako yon. Una ko pong gustong sabihin ay patungkol po dito. Meron pong mga bagay na gusto ko pong linawin galing po sa PICO dahil dapat po sa inyo ang unang-unang pinanggagalingan ng tamang balita. Okay. So ngayon, ang sentro po ng banat ni Senator Idol Robin Padilla ay si Claire Castro po ito. Kamalas lang kasi wala si Claire Castro dyan. Pero nagiging pulutan talaga si Claire Castro dito. At ako naman po, kapag tama yung balita, ako po mismo ang nagpapalawak nito sa pamamagitan po ng social media ko at sa aking mga kasama. Ito pong mga nakaraang linggo, meron pong mga lumalabas katulad po noong nangyari doon po sa ating dalawang kalihim. Meron po tayong dalawang kalihim na nag-anunsyo. Ang sinabi po ng PICO na nagbitiw ang dalawang opisyal nito at tinanggap ng Pangulo. Ngunit, dininay po ito nung ating executive secretary nung sinabi niya na hindi naman daw siya nag-resign. Sinabi po sa kanya na meron daw tumawag sa kanya at siya ay sinabing bumaba na. Ito po yung mga ganitong mga ganap ang hindi po nakakatulong para sa atin. Sapagkat naku-confuse po ang tao. Opo. Bilang kayo po ang pamantayan at kayo po ang pinanggagalingan ng mga impormasyon, ano po ang pwedeng gawin ng PICO upang maiwasan po yung mga ganitong klaseng maling pahayag? I agree with you, Mr. President. Messaging is so important. Disinformation, misinformation, inaccuracy, lost in translation confuses the people. Even if you have good intentions, if you said it wrong, or if you intentionally meant to confuse, then that is wrong. And so, there must be clear source of messaging. Isa lang ang gagawa ng mensahe. Hindi pwedeng iba, hindi naman pwedeng nagsasalita, may balita na hindi na-vet, na hindi na-verify, na hindi nako-confirm. Hindi pwede yung
akala. Hindi pwede yung hindi alam. Hindi pwede hindi nag-uusap. Now, per the specific instance that you're mentioning, why was there a miscommunication? I would just surmise, I'm not even asking the agency, that probably there was no clear coordination. Buang. Tangin ng Claire Castro kasi ang gulo, di ba ngayon? Si Bubuim na lang ang nagbablog, si Claire Castro hindi na pinagsalita. Kaya tuloy natin konti, oh. Bakit ba? Don't know. Hmm. So, I am told they do Nawala not have po. trolls. I am told they do not use government funds for fake. Teka lang, medyo mali yata, oh. Ito. Ano, We leave it at that. the voice print and the audio. Ayan. Tuloy, dito tayo. Si Surya. Ayan. Pati tayo nagulo. Kasi nga yung ano, yung problema diyan kasi itong si Claire Castro, ang daming mga palusot, oh, puro fake news. Pakinggan natin tuloy, oh. Don't know. So, I am told they do Nawala not have po. trolls. I am told they do not use government funds. Teka lang mga kabistak, medyo problema tayo doon kasi yung trolls agad tinanong. Yeah, words error ba? Yan na nga, ito, tama na nga. Oh. Kasi tinanong ba kung may trolls? May trolls ba? Sige, tuloy. Oh, ipaliwanag na lang natin. Tinanong kasi, naputol yung video, tinanong kasi ni Idol Robin Padilla kung meron bang trolls itong PCO na sinasahuran. So, nasagot naman, ito yung sagot. Don't know. Mm. So, I am told they do Nawala not have po. trolls. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. But they're all organic supporters. And Lolo mo kalbo. Wala daw trolls. Lahat daw ay organic supporters. Baka hindi organic, baka adik. Baka don't panic, it's all adik. Di ako naniniwala na organic supporters. Puro mga Indiano eh. Yung mga sa social media, lost mo sir, ayaw mo pang aminin sir. Oh. if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron Patay. po kasing, Yes. opo, maraming salamat. Patay kayo dyan. Kung may proof ka, ilabas mo daw. So, dito na tayo. Labas na po si Idol Robin ng proof na may trolls kayo. Salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording. Eto na Kung yon. pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AI o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Tingnan mo, malinaw yung sinabi ni Idol Robin. Pipli ko kasi gusto man ebidensya, pero check nyo rin kung AI ba to or kagagawan lang. Tingnan mo. Oh. Na-delete. Video, Idol. Tayin-tayin muna natin sandali. Habang inaayos pa ng technical team. Habang wala pa po. Okay. Ako po ay merong final na bill kasi. Ebidensya Tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman? Yan na, Idol. Ito na. Ayan na po. Ito na. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin.
Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingin ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulit? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit daw. Alam mo ako, hindi po AI yan. Kasi ang AI kasi islang. Islang siya, tapos dahan-dahan yung salita, no? Hindi po AI. Sa akin, legit ho yan. Para sa akin, pag AI kasi naiislangan ka, tapos iba yung pagkabigkas. Ito mabilis. Walang islang. At saka hindi iba yung pagkabigkas. At saka yung boses talaga. Si Claire Castro talaga, palingkira talaga. Punta na, kinampihan yan ni Tuta Soto. Okay, tuloy, oh. Ayun po, sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Claire Castro. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about... Claire Castro! Matangin na ang bubo-bubo daw kasi nang kinuha Wala daw class A na troll na kinuha yung babaeng yon. Class D daw, puro mga tanga. about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Puro mga bubo. Bubong vlogger. Kausap. Hindi po. Sa inyo po, hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we Lol. Ayan na si Tuta Soto. Si Claire Castro naman talaga yan. Para sa akin, si Claire yan Yung timbre ng boses pareho. Yung timbre ng style ng pananalita, palingkira po. Para namang hindi nyo narinig si Claire Castro araw-araw. send it to the NBI for voice print? Imbis na nangungula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because I mentioning cannot... the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. Magkano? Untay na, bakit ikaw nag-abogado kay Claire Castro? Anak ka ng kagwang. Ngayaan mo yung PCO. Nandun man tagapagsalita, halatang-halata ka talaga, bayaran kang Tuta Soto ka. Kasi pag mabulilyaso si Claire Castro, mabulilyaso rin naman si Boboem. Anak ka ng kamote, But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, At saka, we leave it at that. Alam mo, Tuta Soto, tinatanong lang naman yan nagtatanong lang si Idol kung sa tingin nyo ba si Claire Castro. Pwede mo man i-deny kung hindi si Claire Castro para sa inyo. Sabi niya, hindi po yan si Claire Castro. That's enough. Bakit ba ang laki-laki ng issue ni Tuta Soto? Kasi nga, totoo yung sinabi ni Idol Robin Padilla na si Claire Castro yan. Kasi kung hindi yan si Claire Castro,
Papalag ba kayo? Anak kayo ng kagwang, oh. Yeah, tuloy, oh. We leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splice in ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Anong splice? Yung conversation tuloy-tuloy. Pag sinasabi mong splice, kinakat-kat mo. Hindi namang cut yun. Tuloy-tuloy yung conversation eh. Na pamura pa nga eh. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Tama. Yun lang Ganun naman lang. po. Tapos. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video Patay kayo dyan. na inaamin po ng Hindi ka lang, putang ina. Hindi pa natapos, ha? O, ito, may gusto pa ninyong ebidensya. Ito, isa pa. Tuloy, oh. ating Pangulo na merong troll. Mhm. Pwede po bang papalabas mo? Sige. 2016 pa eh, malayo pa tayo. Ito yun. Napli ko rin yan dito eh. Nag-start talaga ito dahil noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanat-panatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ayan na, oh. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay AI. galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to Butay na, sumagot na naman yung tuta. ay, puta. Talagang makakatrupa kayo, ha? Sige, tuloy, oh. inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari meron siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. So, ito po. Oh, lol. Anong joke? Hindi yun joke. Yun ba yung joke? Na seryoso siya nagsasabi na kasi tinitira po tayo ng mga mainstream media, Rappler, tanganang kakampi lang ninyo. Is-eminay lang that time eh. Pero ngayon is-eminay, tinarantado ho ninyo. Kaya ang ginawa ho ninyo ay nag-hire kayo ng mga trolls. Yan ang punto mo riyan. O bakit nyo i-deny ngayon? Bakit nyo dinidepensa? Narapa-rapa na sinasabi. Merong siyang trolls at pinapakilala niya yung mga leader doon. Yung kagaya ngayon, ang leader si Claire Castro sa mga trolls. Sa yung mga namimili, puta may class A, class B, class C, may class D pala. O kamalas yung nakausap class D at magulang yung class D. Naka-record si Claire Castro. Bakit ba pinagtatakpan ninyo? Totoo naman. Po, tanong lang po uli. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay Stop na tayo doon kasi gusto ko lang po yun. Alam nyo, itong si Tuta Soto, halatang tuta talaga. Mantakin mo, nag-aabogado kay Claire Castro, nag-aabogado sa PCO. Bakit siya nag-aabogado? Kasi nga kung mabulilyaso itong PCO, sila Claire Castro, ang tatamaan si Bongbong Marcos. Kasi ano bang ginagawa ng trolls? Attack ng attack sa mga Duterte, depensa ng depensa kay Bongbong Marcos. Pakalat ng fake news. Yung mga utak ng mga trolls ni Bongbong Marcos, yan yung utak ni Claire Castro, parehong utak. Kahit balik-balikin po natin yung video, anak ng kagwang, si Claire Castro po talaga yan. Ganyan yan, palingkirang estilo. Nakita mo yung sa ABS-CBN noon,
na parang nagwawala nga siya sa RTC, palingkirang-palingkira. Yung audio, voice na yon, si Claire Castro talaga ho yun. Pakinggan natin si Claire Castro kasi sinagot niya dito si Senator Idol Robin Padilla. Pakinggan niyo, parehong boses. Oh, narito oh. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. At ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Sino? Si Bake. Punta ka na, magsisinungaling ka pa, busis mo nga yun, anak ka ng kagwang eh. Ikaw nga eh, halatang-halata, mukha mo pa lang, impaktang-impakta oh. Alol. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. Siyempre, hindi ba balita ng media kasi bayad, binusalan yung tangingot mo. Magbulilyaso yung troll farm ni Bubuim. Yung mga nang naglalike, puro mga trolls. Bilyonis ang pondo sa mga trolls, anak ng kamote. Yung mga vlogger ho ninyo, yan yung mga trolls. Kumikitang kabuhayan gamit ang pera ng bayan, ang kakapal ng mga mukha ninyo. So, I deny Oy? that the person, or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Hindi na talaga siya yun. May papikit-pikit ka pa pag ano, no? Yung bunga nga, oh, oy, man. At kininam, Atty. Claire. Nag-practice, oh. Now, Oh. si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas. Troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Uy! Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Pag ikaw ang source, hindi fake news. Kaya ako tinalakay ni Idol Robin Padilla, piniplay. Kung ikaw ba yun? Kasi nabuisit ka dahil mga bubo daw, yung mga vlogger mo. Panahingin ng allowance, mga uplok naman daw. Pamukha daw, mukhang gorilya. Sino ba yung mukhang gorilya, no? Sininyo ba? Nyo, magsalita ka nga nyo. Bulilyaso na kayo. Putang ina, pati si Marcolita nga, diba? Congressman Marcolita, binuljak din kayo dyan sa mga troll farms ninyo. Hindi nyo matanggap-tanggap na bulilyaso kayo ngayon. Eh, wala kasi kayong organic supporters, kaya nag-hire kayo ng mga trolls. Diba sinabi yan ni Bubuim, Paul, Mark yata yung mga pangalan ng trolls? May Vincent pa yata. Ayusin na natin yung mukha ni Claire Castro kasi yung mga nanonood galit na high blood na. Ako naniniwala ako talaga na si Claire Castro. Tingnan mo yung tabas ng bunganga. Palingkira, yung diction, Claire Castro. Wala ka ng ibang pwedeng anuhin maisip pag narinig mo yung boses na yun. Si Claire Castro po talaga. Ewan ko bakit naglilink yun. Nilink kasi nga pinagalitan ni Claire Castro. Narinig mo naman sa audio, di ba? Pinagalitan ni Claire Castro yung leader ng mga Class D na mga vlogger, na mga trolls, na nag-abuno pa nga daw siya. Abuno na nga ako ng abuno, pinapagalitan mo pa ako. Sawang-sawa na ako sa'yo, mag-resign na ako. I will resign. At gusto ko lang palalahanin sa'yo na yung pag-uusap natin ay naka-record ito. Sabi ni Claire Castro, ay shit! Wala nang kawala.
Dahan-dahan po kayo babagsak sa Kumunoy. Darating ang panahon na talagang huhusgahan kayo ng taong bayan. Sabay-sabay kayo sa kulungan ng mga buhaya. Oh, sarap kayo ikulong doon sa mga isla ba na pinalibutan ng mga buhaya, mga ahas. Parang Hunger Games ba, no? Saka naka 24/7 na kamera. Kung sino yung makasurvive, buhay. Yan dapat ang gagawin sa mga kurakot. Anyway, ayos po yung mga revelasyon ngayon ni Saldico. Panigurado, talagang iikot na naman ang tumbong ni Claire Castro dito kung paano dipinsahan itong si Bubuim at si Lisa Marcos. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.